Animoy dehado na ang Pinoy ng 3 beses pabagsakin ito sa unang rounds pa lang ng isang hard-hitter boxer na pambato ng Japan. Kadalasan sa isang laban, sa pagitan ng dalawang boksingero ay expect mo na nakalalamang na agad ang isang manlalaban kapag ito ay nasa kanyang teritoryo o doon mismo ginanap ang nasabing laban. Dahil na rin syempre, karamihan sa lahat ng mga manonood mismong mga kababayan nito. Minsan pa nga, pati mga huradong kinuha ay kababayan din ng naturang boksingero. Kaya naman, para malinis ang iyong panalo kapag ikaw ay isang dayo, kailangan mong patulugin ang iyong kalaban. Pero papaano mong gagawin iyon kung sa unang rounds pa lamang ay 3 beses ka na agad bumagsak sa ibabaw ng lona? Taong 2017, Hulyo 30, nang dumayo ang Pinoy na si Mark John Yap sa bansang Japan para idepensa ang titulong OPBF title sa Bantamweight Division sa isang knockout artist ng bansang Japan na si Kentaro Masuda. Isang malaking hamon sa Pinoy ang naturang Hapon dahil sadyang napakadelikado ng kamao nito. Dahil sa tuwing nakakapatama ito sa Pinoy ay talaga namang iniinda ng ating pambato at halos gustong tapusin agad ng maaga ang laban. Ngunit dito mo makikita ang pusong mandirigma ng Pinoy dahil sa kabila ng pagbagsak nito sa maagang rounds ay muli agad itong bumabangon at walang takot na nakikipagsabayan sa Hapon na tila hindi alintana ang maaaring sapitin sa naturang laban. Pero dahil sa pusong Pinoy ang nananalaytay, dito ay nananaig ang lagablab ng pagiging mandirigmang Pinoy ng tubong Cagayan de Oro, Misamis Oriental na si Mark John Yap. Narito at ating panoorin kung papaano nalusutan ng Pinoy ang maladilubyong kamao ni Kentaro Masuda at mabaligtad ang naturang laban. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaris, paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagsisimula pa lamang ng kanilang bakbakan ay nakatikim kagad ng malutong na kana ng ating pambato na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa pagbangon ng ating kababayan ay tila nabigla ito sa lakas ng Hapon. Dahil sa kanyang pagbagsak ay hindi pa niya ito napaghandaan kung papaano niya haharapin ang Hapon. Kaya naman nasundan ulit ito ng pangalawang pagbagsak nang ma-corner ito sa lubid at paulanan ng mga suntok ng Hapon. Nagmistulang dilubyo ang Hapon para sa ating kababayan nang 2 beses na kaagad mapabagsak ang ating pambato sa unang rounds pa lamang. Ngunit hindi pa dyan natatapos dahil napabagsak ulit ng ating pambato sa ikatlong pagkakataon nang tamaan ulit ng isang malutong na kana ng ating pambato na siyang naging dahilan ng muling pagbagsak nito. Swerte naman na ilang segundo na lamang ang nalalabi at naisalba pa ng ating kababayan ang maladilubyong unang rounds at bumalik sa kanyang corner ang ating pambato na pasuray-suray
Sa ikalawang rounds ay patuloy pa rin na sumasalo ng suntok ang ating kababayan mula sa Hapon. Ngunit tila parang may kung anong anting-anting na daladala ang ating pambato. Dahil sa angking tibay na kanyang ipinapamalas sa ibabaw ng lona sa kabila ng kanyang mga tinamo sa nakalipas na unang round. Sa ikatlong rounds ay bagamat marami ng tinatamong suntok ang ating pambato mula sa Hapon, ay wala pa rin itong takot na makipagsabayan at pinapatunayan kung gaano ito katapang at kapursigidong manalo sa laban. Dito sa pang-apat na rounds ay tila napansin ng Hapon na may angking lakas din ang ating kababayan dahil sa kanyang mga binitawang suntok sa nakaraang rounds. Kaya naman naglaylo muna ang Hapon sa kanyang pag-atake at nabawasan ang kanyang mga opensa, habang ating kababayan ay patuloy pa rin ang kanyang pagpupursige para manalo sa labang ito. Sa pagkakataong ito ay kapwa nag-iingat ang parehong boksingero at tila nag-aantay na lamang ng parehong tiyempo dahil sa parehas nilang naramdaman ang kanilang mga suntok na para bang maagang matatapos kapag ito'y tumama ng maganda. Hanggang sa mas naunang nakakuha ng tiyempo ang ating pambato at nakatama ng isang malakas na suntok. Sa pagbangon ng Hapon, ang ating kababayan ay tila isang mabangis na hayop na nakaamoy ng dugo dahil hindi na nito nilubayan ang kanyang kalaban hanggang sa ito'y humandusay sa lona. Nagawa pang ipanalo ng ating kababayan ang laban sa kabila ng 3 beses nitong pagbagsak sa unang rounds pa lamang. Dito ay pinatunayan niya kung gaano katibay ang mga dugong Pilipino at hindi basta-basta sumusuko sa anumang digmaan.
Isang bagitong Cubano ang inangasa ng ating pambatong si Mark John Yap. Baguhan pa lamang sa larangan ay meron na itong angas at walang takot sa kahit na sinong kalaban ang iharap. Maging ito man ay mas veterano sa kanya. Sino ba namang hindi tataas ang kumpiyansa sa sarili dahil sa kartada nitong 5 panalo ay lahat iyon ay puro knockout. Kabilang na dyan ang ating kababayang si Eduardo Macinto. At hindi pa ito nakakatikim ng talo. Kung titignan ay ang pagiging veterano lamang ang kalamangan ng ating kababayan. Dahil bukod sa mas bata itong Cubano ay mas malaki pa ito at mas mahaba ang mga galamay. At talaga namang may knockout power. Pero dahil may angking tibay itong ating kababayang si Mark John Yap ay hindi niya ito napabagsak. Bagkus siya pa ang naiskura ng knockdown ng ating pambato. Narito at ating balikan ang bakbakang Mark John Yap versus Jadier Herrera na ginanap sa bansang Dubai noong February 26, 2022. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagbubukas pa lamang nitong unang rounds ay ating mapupuna ang kalamangan nitong Cuban boxer pagdating sa laki at haba ng mga galamay nito na nagbigay kaagad ng malaking problema sa ating kababayan dahil hirap itong makapasok ng opensa. Dito sa ikalawang rounds ay sinusubukan ng ating kababayan na pasukin ang depensa nitong Cuban boxer. Ngunit tila hindi pa makakalkula ng maayos ng ating kababayan ang kanyang distansya para makapasok ng kanyang mga suntok dahil napakaliksi rin umilag nitong pambato ng Cuba. Dahil sa husay na umilag nitong Cuban boxer at napakagandang depensa ay kinakailangan ng isang magandang timing. Kaya naman isang magandang counter right straight ang binitawan ng ating kababayan na siya namang magandang tumama rin sa pambato ng Cuba. Dahil sa nakapatama ang ating pambato ng isang magandang counter, ay ito na ang madalas niyang sinesetup para makapasok ng isang magandang opensa. Dahil ang pagiging counter puncher ang tanging paraan para makapunto sa kalaban. Sa pagpasok ng ikalawang rounds ay nakapatama ulit ang ating pambato ng isang kaliwa. Ngunit sadyang matibay ang Cuban boxer dahil hindi nito ininda ang suntok ng ating pambato. Sa pagkakataong ito ay kumpiyansang-kumpiyansa ang Cuban boxer na kayang-kaya niya mga atake ng ating kababayan at hinahamon pa niya ito na sumuntok lang ng sumuntok ang ating pambato.
pagpapatuloy ng laban ay tila nauubos na rin ang hangin ng ating kababayan sa kakahabol sa Cuban boxer. Bukod dyan ay masipag din bumoto ng maraming suntok itong pambato ng Cuba. Ang ibang suntok ay kumokonekta at ang iba naman ay naiilagan pa ng ating kababayan. Dito sa round 8 ay nagbitaw ng right straight ng ating kababayan patungo sa katawan ng pambato ng Cuba na siyang nagpaload dito. Bahagyang nadulas ang Cubano, ngunit may kumunektang suntok kaya naman binilangan ito ng referee. Sobrang hirap para sa ating kababayan na makakonekta ng suntok sa kagayang estilo nitong Cuban boxer. Ngunit ginagawa ng ating pambato ang lahat ng kanyang makakaya, makapuntos lang sa kanyang kalaban. Grabe ang determinasyon ng ating kababayang si Mark John Yap. Tila ubos na ang enerhiya nitong si Mark John Yap sa pagpasok ng round 10. Ngunit buong tapang pa rin itong hinaharap ang di hamak na mas malaking pambato ng Cuba. Kapwa natapos ng parehong boksingero ang panghuling rounds. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigong manalo ang ating kababayan dahil malinaw sa mga mata ng judges na nanalo ang pambato ng Cuba via unanimous decision. Kung
Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.